ang nangyari po ngayon, kakaunti na lang talaga ang nagtitiwala at nag-approve kay Marcos, samantalang si BP Sara, bagamat bumagsak din ang kanyang rating o bumaba rin rating niya from 80, nananatili pa rin po above 50. Ibig sabihin, meron pa rin siyang majority approval, meron pa rin siyang majority trust, no, na nawala na kay Marcos kasi nasa less than 50% na nga siya at nasa negative territory na siya. Now, itong rating po ni Marcos since 2022 ay nag-stabilize na po na napakababa. Wala na pong pag-asang mag-recover. Kaya nga po kahit anong gawin niya, mukhang hindi na niya makukuha ang approval at trust rating ng taong bayan, no? Now, sa katunayan, yung kanyang trust at approval rating ay nasa negative level na nga po, no? So talagang napakahirap na pong makabawi dyan. Samantala, si po ay magkaroon talaga tayo ng manigong bagong taon, maligayang bagong taon at mangyayari po yan kapag wala ng bangag na mumuno sa Republika ng Pilipinas at mapalitan na ng pinili nating Vice President na talaga namang ang katungkulan ay talagang gampanan ng papel ng presidente kung hindi na kaya ng presidente. At ngayon po, lumabas ang survey results ng Pulse Asia na nagpapakita na hindi na talaga kaya ni bangag na mamuno sa gobyerno dahil ang kanyang trust ratings ay nagpapakita na wala na siyang kredibilidad. Hindi na siya katanggap-tanggap sa taong bayan. Well, unahin po natin, no? Ano ba ang importansya ng Pulse Asia rate survey? Well, sa akin po, ang importante po sa Pulse Asia, sila po ang pinaka-reliable. Matagal na po ako na naniniwala sa survey dahil ako po ay nasa kolehiyo sa University of Michigan. Nag-aral po ako dun sa Institute for Social and Political Research. Nag-aral at nagtrabaho bilang isang RA. Yung Institute for Social and Political Research, sila po ang nagpasimuno ng cross-sampling method para dito sa mga surveys na ito. So naniniwala po ako na scientific ang ginagawa ng Pulse Asia. Kilala ko po ang mga tao nasa likod ng Pulse Asia. Lahat po yan ay mga kasama ko sa UP. At bagamat ang SWS ay Pulse Asia rin, mas naniniwala po ako sa kredibilidad nila kasi yung mga resulta nila mas malapit sa aktual na naging resulta sa mga eleksyon kesa ikukumpara sa SWS. Pero ano po muna ang mga findings, no? At bakit ko sinasabi na wala ng kredibilidad itong si Bangag? Well, unang-una po ang kanyang trust rating po ay, approval rating muna ay 34%. At ang kanyang disapproval rating ay 48. Ibig sabihin, ang kanyang approval rating ay nasa negative 14. 18% lang po ang decided. Ibig sabihin, minorya na lang ang wala pang opinion kung nag-approve sila o nag-disapprove kay Bangag. Miski idagdag mo pa yung 18, halos talagang hindi na mahahabol. Now, ang trust rating naman niya ay 32% lamang, samantalang 47% ang hindi nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin, yan po ay negative 15. Mantakin nyo, ang approval rating, negative 14. Ang trust rating ay negative 15. Ngayon, tignan naman po natin kung ano ang trust rating at approval rating ni Inday Sara Duterte. Si Inday Sara Duterte po nangangalampag pa rin at siya pa rin po ang pinaka-approve at pinagkakatiwalaan na leader sa buong bansa. Ang kanyang approval rating po ay positive 56. Ang kanyang disapproval rating ay 24. So siya po ay nasa positive territory. Positive, ano ba ito? 56 less 24. Positive 32%. Okay? At ang kanyang trust rating ay 54%. Mantakin nyo yan. Napakataas po ng trust rating ni Inday Sara Duterte. So again po, uulitin ko, 34% ang approval rating ni Marcos as against 56% ang approval ni Inday Sara Duterte. Ang trust ay 32% si Bangag at si Inday Sara ay 54%. Now, kinakailangan po maintindihan natin itong survey na ito. Well, unang-una po, no, talaga naman pong pareho sila nagsimula na napakataas na approval at trust rating nung sila ay nahalal noong 2022. Pareho po silang nasa 80%. Pero ang makikita nyo po sa resulta ngayon ay unang-una ay talagang hiwalay na po talaga ang tinatahak na daan ng dalawang presidente at vice president. Naghiwalay na sila ng landas. At ang
ang nangyari po ngayon, kakaunti na lang talaga ang nagtitiwala at nag-approve kay Marcos, samantalang si BP Sara, bagamat bumagsak din ang kanyang rating o bumaba rin rating niya from 80, nananatili pa rin po above 50. Ibig sabihin, meron pa rin siyang majority approval, meron pa rin siyang majority trust, no, na nawala na kay Marcos kasi nasa less than 50% na nga siya at nasa negative territory na siya. Now, itong rating po ni Marcos since 2022 ay nag-stabilize na po na napakababa. Wala na pong pag-asang mag-recover. Kaya nga po kahit anong gawin niya, mukhang hindi na niya makukuha ang approval at trust rating ng taong bayan, no? Now, sa katunayan, yung kanyang trust at approval rating ay nasa negative level na nga po, no? So talagang napakahirap na pong makabawi dyan. Samantala, si Vice President naman po ay pinagkakatiwalaan pa ng mayorya kasi 54 and 56, no? So bagamat hindi na 80%, mayorya pa rin po yan, no? Na kung titignan nyo ang datos sa lahat ng mga nanilbihan, lahat naman po talaga po bumababa pagdating ng mid-level. Pero ano po ibig sabihin na meron pang 54 at 56 approval at trust rating si BP Sara? Ibig sabihin po may kredibilidad pa siya. At walang kaduda-duda po, no, na talagang siya pa rin ang primary contender para sa presidente at si Marcos wala na pong pag-asa yan at kung sino man ang susuportahan ni Marcos, wala na rin pong epekto ang kanyang endorso, no, kasi nasa negative territory na ang kanyang approval at ang kanyang trust ratings. So makikita niyo po na itong si BP Sara talagang meron pa po siyang clear trust buffer. Ibig sabihin ay talaga nagtitiwala pa rin ang tao sa kanya. Makikita nyo na pati yung mga hindi nagtitiwala sa kanya, hindi naman ganong masyadong hindi siya pinagkakatiwalaan, no? So ibig sabihin, malambot lang naman po yung hindi nila pagkakatiwala kay BP Sara sa hanay ng mga hindi nagtitiwala kay BP Sara. Na nakikita nyo po na iba na ng landas itong presidente at ang vice president doon sa simula ng taon na 2025. Ano ba ang mga nangyari dyan? Siyempre, sa simula ng taon, pinakidnap si Tatay Digong. At doon talaga bumagsak ang trust at approval rating ni Bangag. Okay? Now, so makikita niyo po na talagang sa ngayon, wala pong kaduda-duda kung tayo po ay pipili ng isang susunod na presidente, talaga pong wala na pong iba pa sa horizon ang pipiliin ng taong bayan kung hindi si VP Sara. Ang tanong, bakit ganitong sadsad ang trust at saka approval rating ni Marcos? Well, nandiyan na nga po yung pinakulong niya si Tatay Digong, kinidnap niya. Kasi nung pinakulong at pinakidnap niya si Tatay Digong, hindi lang niya pinatupad yung kagustuhan niya na manatili sa pwesto sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga banta sa kanilang Marcos 2.0 na plano na Marcos Forever Again, kung hindi, talagang ibinenta rin po niya ang soberenya ng Pilipinas dahil yung pagkakakidnap niya kay Tatay Digong at pagpapadala sa dahig, unang-una siya na po mismo paulit-ulit na nagsasabi mula po noong 2023 na hindi na siya makikipagtulungan sa ICC dahil nga po ito ay magiging labag sa ating soberenya. Pero ano po sa akin, sabi na aking informante, sabi po na informante ko, siya mismo, si Bangag mismo ang talagang nagbibigay ng utos dun sa mga nasa Villamor noong Marso 11 at siya mismo nagsabi kung hindi yan sa voluntaryong sasakay sa eroplano, buhatin at sapilitang isakay yan sa eroplano dahil kinakailangan mapadala yan sa dahig. So natural, magagalit ang taong bayan dahil hindi lang si Presidente Duterte ang pinaka-approve at pinaka-trusted na leader nung siya'y umalis sa kanyang katungkulan. Kung hindi ako nagkakada sa 80% nga ata approval at trust rating niya nung siya umalis, no? Siyempre, siyang pinakamamahal na presidente in recent history, pakikidnap mo. At siyempre, dahil siya na mismo ang nagsabi na kapag siya'y nakipagtulungan sa ICC, malalabag ang ating soberenya, si Marcos Bangag na mismo ang lumabag sa ating soberenya, ang lumabag sa ating saligang batas, ang siyang nagtaksil sa taong bayan dahil pinakidnap niya si Tatay Digong sa mga dayuhan na wala naman po talagang jurisdiction na para litisin ang mga nangyayari sa Pilipinas. Di umanong nangyayari sa Pilipinas dahil nga tayo po ay bumitiw. Bukod po dyan, patuloy pa rin ang problema ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin.
abay ito po'y nagsimula matapos sa isang taon nang siya'y naging presidente. At patuloy po, wala pong tigil ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. At siyempre, ang naging conclusion dyan, hindi lang naging walang ya at walang hiya talaga itong si Marcos kay Tatay Digong na nagpalibing sa kanyang ama, at talaga namang binaliwala ang soberenya ng Pilipinas ang pinakidnap si Tatay Digong papunta ng dahig. Kung hindi, wala ring silbi si Magbagag Jr. dahil nga po patuloy pa rin ang problema ng taong bayan sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin. At siyempre ngayon po, lumalabas din sa Pulse Asia na pangalawa sa concern ng Pilipino ngayon ay korupsyon. Korupsyon na sang-ayon kay Zaldico ay nagbumula at nagtatapos mismo kay Bangag Marcos Jr. Napakadali naman po para maintindihan kung bakit. Una-una, lahat po yan ng insertions, yan po ay pinirmahan ni Presidente. Siya na nga nagsumite ng original budget sa Kongreso ng 2025 at 2026. Bakit pinayagan niyang salawlain ng mga kongresista na naging dahilan para makurakot ng pera ng taong bayan? At siyempre, yung naging testimonya rin ni Zaldi na ang presidente mismo ay nagpasok ng 100 billion insertion sa 2025 budget at sa 2026 budget. At si Zaldi ko mismo ang nag-deliver ng 25% or 25 billion pesos kay Marcos Jr. Paano nga niyo yung sasabihin na, ay naku, talagang susupilin natin ang korupsyon? Siya yung pinakakurata. Una-una, hindi naman po pwedeng nagawa ng mga senatong at congressman yung kanilang korupsyon kung hindi niya tinalaga yung kanyang pinsan bilang speaker at kung hindi niya binigyan ng utos ang speaker at si Zaldico na pati siya ay magkaroon ng 100 billion insertion. Di ba po? At kaya naman po, yan ang dahilan kung bakit napakatindi ng disapproval niya sa taong bayan dahil ayaw ng tao na walang solusyon ang presidente sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at nakikita nila ng problema ng korupsyon napakatindi na. Lumalangoy na tayo sa tubig baha samantalang 1 trilyon sa 3 taon na administrasyon ni Bangag Jr. ang nakurakot ng mga senatong at congressman at ng Malacanang mismo, no? Dahilan kung bakit lumalangoy sa tubig baha ang sambayan ng Pilipino. Nandyan pa yung paulit-ulit na suspecha nung una na siya ay bangag. Diba? Ako po, pinupulbos ni Bangag at ako po, sabi ng informante ko, si Bangag mismo ang nag-utos na pulbusin ako. Akala ko dati si Lisa Tanas pero hindi daw po, si Bangag mismo dahil napipikon siya doon sa pulboronic video na ang ginawa ko lang naman po in-authenticate ko sa pamamagitan ng computer apps at sa pamamagitan ng eksperto na nagsabi na hindi siya AI bago ko ipakalat dahil meron naman pong karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanila pang araw-araw na buhay. Hindi ba ho kung bagagang presidente yan ay may pakialam ang taong bayan? Dahil kung siya ay bangag, wala siyang solusyon na maibibigay sa problema nga ng taong bayan. At ngayon po, hindi lang po suspetsa yan. Hindi lang po yan sinabi ni Presidente Duterte noong Enero ng 2024 na naging dahilan siguro talagang kaya nagdesisyon ng Bangag na pagdating ng 2025 ipadala na sa Hague itong si Tatay Digong. Hindi lang po yan dahil doon sa confidential agent ni Agent Morales ng PIDEA. Hindi lang po yan dahil doon sa pulboronic video na sinisisi sa akin. Hindi lang din po yan dahil sa testimonya ni Cathy Binag na nakikita niyang tumitira na cocaine si Bangag Jr. kasama na kanyang dating partner, kundi dahil na rin sa revelasyon ni Amy Marcos, sariling kapatid, na bangag nga ang presidente. So ngayon, hindi na nga siya dapat mag-hair follicle test dahil nakumpirma na ng sarili niyang pamilya, kadugo, na siya ay bangag. Paano naman pagkakatiwalaan? Paano naman magbibigyan ng approval ang bangag na presidente ng taong bayan? So hindi po nakapagtataka na negative territory na ang approval at trust rating ni Marcos Jr. dahil nga po siya ay bangag. Dahil siya ay bangag, siya ay walang solusyon sa problema ng patuloy pagtaas ng presyo ng bilihin, siya ang punot dulo ng korupsyon, at siya po ang lumabag sa soberenya ng Pilipinas nang siya pa ang nagpakidnap kay Tatay Digong. By way of hindsight siguro, nagkamali sila nung pinakidnap nila si Tatay Digong. Ang akala nila, pag wala na si Tatay Digong sa Pilipinas, mawawala na yung tinik sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto till kingdom come. Nako,
kabaliktaran po nangyari. Naggalit ang taong bayan dahil hindi lang nila mahal si Tatay Digong. Nakita natin na bukod pa sa pagmamahal kay Tatay Digong, pinangangalagaan din ng taong bayan ang soberenya at pagiging independenteng bansa ng Republika ng Pilipinas. So nakita po natin, dahil negative na po ang approval at trust rating, wala na po talagang silbi ang presidente. Political scientists will now say na itong survey na negative 14 at negative 16 na trust at saka approval rating ay dahilan para maging lame duck president na po ang presidente. Wala na po siyang kredibilidad, wala na siyang moral authority para manilbihan bilang presidente. Ang pinakamaganda niyang gawin ay talagang tanggapin ang payo ng kanyang nakakatandang kapatid na si Senator Amy Marcos, magpahinga na, magretiro, magpagaling, alagaan ang sarili, alagaan ang kanilang matanda ng ina, at ibigay na ang pagiging Pangulo kay VP Sara Duterte. Hindi ever po sinasabi na perpekto si Sara Duterte. Marami pa po talagang areas na dapat talagang i-address ni VP Sara. Dapat ngayon po pa lamang binibigyan na tayo ng idea ni VP Sara kung paano nga niya susupilin itong problema ng walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin at korupsyon. Bagamat ang sinasabi niya, ayun yung turuan si Marcos kung paano gagawin. Pero dapat, ngayon pa lang, dahil nakikita natin na wala na talagang tiwala at wala na pong approval rating ang taong bayan kay Marcos Jr., na siya ay tinitingnan na talaga bilang successor president. At siguro ngayon po dapat ilatag na ni VP Sara kung paano roadmap na gagawin niya from day one, kung paano niya talagang susupilin ang problema ng inflation at ang problema ng korupsyon. At siguro makita na natin kung sino mga taong mga pagkakatiwalaan niya na ipatupad ang kanyang mga polisiya, no? At siyempre, dapat nang pag-isipan ni VP Sara ano bang opsyon na po pwedeng gawin dahil talaga ang problema ngayon ay ang mga Kongreso at ang Senado. Masyado talaga silang nakipagsabuatan sa presidente para sa issue ng korupsyon. So ngayon, dapat pag-isipan na talaga ni VP Sara kung she will go the route of Cory Aquino na revolutionary government para mawala ang korupsyon dyan sa Kongreso at magkaroon ng honest-to-goodness constitutional convention para baguhin ang saligang batas. Ang aking suwestyon, dahil ako naman po minsan na naging miyembro din ng Kongreso, hindi po mapuputol ang korupsyon habang ang mga congressmen ay hinahalal on a per district basis kasi aasahan talaga ng constituents nila na magkaroon ng proyekto at habang sila at tagagawa ng pangtao ng budget talagang sa iisipin ng mga congressman at senatong na may karapatan silang kumita sa budget na kanilang isinasa batas. Ang aking solusyon ay natutunan ko po dito sa Europa. Halos lahat pala po ng bansa rito na merong parliament ay hinahalalang members of parliament hindi on a per district basis but on a per party basis. Kasi pag ang mga congressman ay ihalal muna na ang tunay na basihan ay kanilang partido at ang partido nila ay naglatag ng plataforma de gobyerno, ang ipagbobotohan ng taong bayan ay yung plataforma na hinahain sa taong bayan at hindi ang mga personalidad. At dahil wala nang ang mga district congressman, wala nang mga pagre-reportan ang mga district engineers na siyang naging instrumento para ipagpatuloy itong kultura ng korupsyon sa ating sistema ng gobyerno. Isa lang po yan sa dapat sigurong pag-isipan kung tayo magkakaroon ng panibagong saligang batas. Ako po, hindi ako naniniwala na kinakailangan baguhin pa itong Senate at saka itong Congress. Sa akin, pwede na yan bicameral kasi nakikita talaga natin na nagkakaroon ng checks and balances. Ang ayaw ko lang, tanggalin na natin na on a per district basis natin hinahalal ang mga congressman. At saka panahon na ang ating basihan para piliin ang ating mga mambabatas ay hindi yung personalidad, hindi yung bilihan ng kanilang boto sa kada distrito, kung hindi yung plataforma ng mga partido na ihahain sa taong bayan. Yan po ang ginagawa nila sa Europa at mukha naman pong gumagana. Dito ko rin po ginaya yung universal healthcare, no, na ako mismo ay nakinabang na. 2 beses na ako naoperahan dito sa Netherlands at walang bayad, no? Dahil nga po obligasyon ng Estado na itaguyod ang kalungsugan ng lahat ng mga tao sa kanilang teritoryo, whether or not they are their own nationals, no? So anyway,
So yan po ang mga findings. Wala na talagang kredibilidad, wala nang moral authority para pagpatuloy ni Marcos Jr. ang kanyang pagiging presidente. Dapat ibigay na ang presidente, ang presidency kay Inday Sara Duterte at panahon naman para kay Inday Sara Duterte na ilatag kung anong gagawin niyang plano, kung anong mga plano niya para sugpuin ang problema ng walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin at korupsyon sa ating sambayanan. Well, alam niyo po, ayaw ko sanang magkaroon ng heavy discussion ngayong Happy New Year. Pero dahil simula po ng taon, siguro dapat magsimula tayo sa pag-iisip. Ano bang dapat baguhin natin para nga magkaroon naman tayo ng manigong bagong taos? Ang unang-unang dapat baguhin, tanggalin po ang bangag na walang kakayahan para mamuno bilang isang presidente, ipalit si Inday Sara Duterte. At ang hamon ngayon kay Inday Sara Duterte, anong mga plano na ipapatupad mo para supuin ang problema na walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang problema ng korupsyon. Siguro naman po, kapag napagbigyan si Inday Sara Duterte dahil sa kanyang pagtitiwala at pag-a-approve ng taong bayan sa kanya, hindi naman po tayo mapipiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at again po, Happy New Year to all. Ito po yung Spokes ng Bayan. Palaging nagsasabi, I have only one country in this lifetime. That is the country, the Republic of the Philippines, and therefore it is the only country that I will love and serve. God bless the Philippines. Happy New Year to all. Bye!